What's up, KG? Welcome back sa ating channel. So, ngayong araw na to, nandito tayo ngayon sa Bitpinas dahil si Zizi ay nasa Pilipinas. At ito ba ay magandang balita? Or ano ba to? Bakit ba siya pumunta rito sa Pilipinas? Sabi nila, June daw magsimula yung Binance, pero hindi pa natin maramdaman, no? Kung ano na nangyayari doon sa ating Binance. Pero basahin muna natin yung balita galing dito sa Bitpinas. No? CZ in PH. So, may mga pictures sa baba. Titingnan natin mamaya, no? So, basahin muna natin. Binance founder Xiang Bengxiao joins Fintech Alliance PH founding chairman Lito Villanueva in a fireside chat at the upcoming ASEAN Tech Summit Manila. Zhao mentioned the importance of Philippine Peso Peg stablecoin. Philippine Peso Peg stablecoin. So, yun yung ating crypto, no? Na peso, no? Is to the country's fintech ecosystem. He also floated the idea of a regulatory passport for crypto firms, noting that Binance is among the most regulated exchange worldwide. With license in multiple countries, this is the first ever public event appearance by CC in the Philippines. Sayang, wala tayo sa Maynila, no? I report coverage and photos by Bitpinas Junior Editor Nathaniel Kajutay. So ito si CC, no? Grabe, no? Simple lang si CC, no? Pero bilyonaryo yan. Ikaw ba naman yung gumawa ng finance, no? So, dito sa balita na to, no? Isa lang naman ang question, eh. Para sa akin kasi, ang pinakang question lang dito, bakit kailangan pa ng peso? Di ba meron naman tayo sa GCash? Meron naman, pag nilipat mo yung pera mo sa GCash, papuntang coins, ano ba nangyayari dun? Ano bang tawag dun? No, meron naman tayo digital peso na nakikita. Ba't kailangan pa natin gumawa ng peso na blockchain, no? So dito, di-discuss ko sa inyo kung bakit ganun at ano ba yung nakikita natin sa kunyari sa GCash, sa coins.ph at yung pino-convert natin. Pwede naman tayong bumili ng USDT na lang. No, at least yun talaga, crypto na yun. Bakit kailangan pa natin gumawa ng sarili nating peso na digital, no, na crypto, no? So malaking balita ito sa crypto industry. Sa unang pagkakataon, sa pagbisita sa Pilipinas si Binance founder ni CC para sa public event, isa siya sa mga pinakakilalang tao sa buong crypto industry. Sa kanyang fireside na chat, isa sa mga napag-usapan yung kahalaga ng isang Philippine Peso Peg stablecoin. Yan, kagaya ng sinabi niya dito. At dito ako napaisip, hindi ba digital na ang pera natin? May GCash, may Maya, may online banking, may Coins.ph. Pwede ka pang bumili ng USDT gamit yung piso. Kung ganun, bakit kailangan pa ng blockchain-based digital peso? Hindi ba parang inuulit lang natin yung kung ano meron na? Ito yung pag-uusapan natin. Sa dulo ng video, bibigyan ko kayo ng isang haka-haka ko lang naman ito na hindi gaano nga na pag-uusapan. Hindi ito para syempre maniwala ka kagad. Layunin nitong buksan yung isip natin sa iba't ibang mga possibility. So ano bang meron ngayon? Kapag nag-send ka ng pera gamit yung GCash, hindi crypto yung pinadala mo. Anong nangyayari? Ina-update lang ng kumpanya yung database nila. Parang Excel file. Nakalagay doon, so bawasan natin ng 500 si Juan. Kunyari si Juan yung nagpadala. Dagdagan natin ng 500 si Pedro. Digital yung pera, pero centralized. Isang company yung may control. Ganito rin yung online banking. Ganito rin yung karamihan ng mga digital wallets. Hindi blockchain yung ginagamit, database lang. So ano naman yung blockchain-based na peso? Kung blockchain naman, hindi lang isang kumpanya may copy ng records. Maraming mga nodes ang nagbabalidate. Mas madaling ma-audit, mas transparent, mas programmable. Pwede kang gumawa ng mga smart contracts, automatic na settlement. Mas mabilis yung mga international transaction at mas madaling i-connecta sa global blockchain ecosystem. Dito pumapasok ang mga stablecoin. Pero bakit hindi na lang USDT ang ating gamitin? Ito yung mga tanong ng maraming mga Pilipino. Kung gusto ko ng stablecoin, bibili na lang ako ng USDT. So, ano pa yung silbi ng PHP na stablecoin? So, isipin natin. Kapag USDT ang ginamit, dollar ang base currency. Ibig sabihin kapag Pilipino ang Pilipino yung nagnenegosyo, kailangan mo pang i-convert sa may forex exchange, may spread, may conversion fee, may exchange risk.
Kung PHP stablecoin ang gamit, peso yung magiging accounting. Peso yung presyo, peso ang sweldo, peso ang buwis. Mas natural gamitin sa Pilipinas. Pero bakit hindi sa coins.ph na lang? Ganito rin yung, ito isa rito sa mga tanong ko eh. May coins.ph naman, pwede naman ako bumili doon ng crypto. So bakit kailangan pa? Ang sagot, magkaibang exchange at saka mismong asset. Ang coins.ph ay kumpanya. Ang stablecoin ay isang token. Kapag nasa blockchain ng token, pwede itong gamitin sa iba't ibang application. Hindi lang sa isang kumpanya, pwede sa iba't ibang wallet. Pwede sa iba't ibang blockchain apps, pwede sa iba't ibang financial services. Parang email, hindi mahalaga kung Gmail o Yahoo. Basta pareho sila ng gumagamit ng isang standard. So ano pinakamalaking benepisyo nito? International remittance. Ito ang isa sa pinakamalaking industry ng Pilipinas. Bilyong-bilyong dolyar ang pinapadala ng OFW bawat taon. Kung mas mura ang blockchain settlement, mas maraming pera ang makakarating sa mga pamilya. Mas kakaunti yung mga fees, mas mabilis, at isa to sa mga nakikitang potensyal. Pero syempre, depende pa rin to sa implementation. So ano yung panganib dito? May panganib ba? Kung tatanungin niyo ako, oo. Hindi porket blockchain ay automatic na maganda. Kung centralized pa rin yung issuer, pwede pa rin itong ma-freeze. Pwede pa rin itong kontrolin. Pwede pa rin itong magkaroon ng compliance requirements. Kaya malaga maintindihan ng publiko ang pagkakaiba ng decentralization at digitalization. Hindi sila pareho. Ngayon, para sa aking haka-haka, isa lamang itong conspiracy. Paano kung ang tunay na layunin ng PHP stablecoin ay hindi lang para sa retail users? So, karamihan kasi ang iniisip para ito sa mga ordinaryong tao. Pero paano kung hindi? Paano kung ang mas malaking target ay institution? Yung mga bangko, payment companies, stock exchange, fintech. Kapag lahat sila ay nasa isang blockchain rails, mas madali na yung settlement, mas mura ang operation, mas mabilis ang paglipat ng asset. At sa future, pwede rin magkaroon ng tokenized government bonds, tokenized stocks, real estate, insurance, lahat nasa isang blockchain ecosystem. Sa madaling salita, baka hindi ang digital peso yung produkto. Baka ang tunay na produkto ay yung bagong financial infrastructure. At kung mangyayari ito, hindi lang crypto talaga yung mababago, pati yung buong financial system. Pero syempre, isa lang naman yun sa mga possibility. So hindi pa naman ito confirm. So kailangan pa rin natin itong obserbahan sa market. So anong ibig sabihin ni CC tungkol sa regulatory passport? Isa rin to sa mga interesante. Mas madaling makapag-operate ang isang licensed crypto company sa iba't ibang bansa kung magkakaroon ng pagkilala sa regulatory standards. Parang kunwari driver's license. Hindi ka kukuha ng panibagong lisensya sa bawat syudad. Pero sa crypto, napakahirap nito dahil bawat bansa ay may sariling batas. Kung magkaroon ng mas malawak na regulatory cooperation, mas madaling makapasok ang mga regulated companies. Mas marami ring kompetisyon. Mas maraming pagpipilian ng mga consumers. So, ang pinakamalagang aral dito, hindi dahil sa sinabi ni CC, hindi lang dahil sa Binance, hindi lang dahil sa blockchain. Automatic na maganda yung investment. Technology lang ito. Ang tunay na tanong, paano ito gagamitin? Makakatulong ba ito sa mga ordinaryong Pilipino? Magpapababa ba ito ng mga remittance fees? Magpapabilis ba ito ng mga negosyo? O magiging isa lang itong bagong paraan ng paglipat ng parehong piso? Yan ang dapat natin bantayan. So, hindi hype, hindi FOMO, kundi kung may tunay bang value sa buhay ng mga Pilipino. So, kung may natutunan kayo dito sa aking video, siyempre huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa marami pang mga simpleng paliwanag tungkol sa crypto, blockchain at financial education. So, ayun lang, no. Salamat sa inyo mga ma'am sir, no. Magkita-kita na tayo sa arena. Game on!